Ako po si Karen, 31 years old, taga Kamaligan, Camarines Sur. Medyo chubby, mahilig sa oversized shirt, nakaban lagi ang buhok at laging may mug ng kape sa tabi. Work from home ako simula July of 2022. Yung setup ko nasa may kitchen dining area mismo. Para mabilis kumuha ng food kasi alam mo na, stress eating is real. Tuesday night shift yun. Mga nasa bandang 2:00 ng madaling araw, nasa Zoom meeting ako. May noise cancellation yung headset ko kaya kahit may ingay sa labas, hindi ko masyado naririnig. Pero habang nasa meeting, may naririnig akong mahina na kalabog sa bubong. Tuloy-tuloy. Akala ko pusa lang. Pero nung natapos yung meeting at tinanggal ko na yung headset, ayun, takte ang lakas pala ng kalabog. Hindi siya tunog ng pusa. Parang may naglalakad sa bubong. Yung tipong padabog. Parang gusto niyang gibain yung bubong. Halos 30 minutes din ito tumagal. Ginising ko na si Mama. Sabi ko, "Mama, hindi pusa yan." Sabi niya, hayaan na lang daw. Ako naman nainis. Ako yung gumasto sa renovation ng kusina. Tapos may naglalakad sa bubong na parang demolition crew. Tinanong ko si Mama, "So ano to, aswang?" Ngumiti lang siya. Sabi niya oo daw. Dinadaanan daw talaga yung bahay namin. Imbes na matakot, ayun, pinagmumura ko yung kung sino man yung nasa bubong. Hindi ako takot mamatay. Kung magpatayo na tayo, edi go. Sabi ko. Sisirain mo pa yung pinaayos ko, wala ka namang ambag. Bumalik ka sa lugar mo. Di mo ko kilala. Pero ayun, mas lalong lumakas yung paglalakad niya. Parang sinasagot ako. At lalo naman ako nainis. Gusto ko nang manakit. Lalabas sana ako dala ang airsoft gun at itak. Pero inawat ako ni Mama. Narealize ko rin na baka mapahamak pa si Mama. At paano kung hindi aswang? Magnanakaw pala. Ang ginawa ko, nagtayos ako ng itak. Yung tipong naririnig niya na pinapatalim ko. Hindi pa rin ito tumigil. Nagtalak na naman ako. Sabi ko, "Last warning. Kapag hindi ka tumigil, hindi ka naaabot sa umaga." Ayun, tumigil na siya. Pero grabe, iba yung amoy. Hindi ko ma-explain. Mabahong kulob na ewan. Parang may nasusunog na basang damit. Kinabukasan, nagpakabit na ako ng ilaw sa labas. As in super liwanag na. Parang airport runway. May 5 CCTV na rin sa labas. Hindi na siya nakakapunta sa bubong. Sabi ng mga kapitbahay, nadaan pa raw pero di na rekta. Dito kilala nila kung sino yung aswang. Pero nung tinanong ko, ayaw nila sabihin. Pati si Mama ayaw magsalita. Sabi ng cousin ko, hindi raw talaga nila sasabihin. Baka sugurin ko daw. Ang sabi ko naman, oo talaga, ang kapal niya magdabog sa pinarenovate ko. Ni piso wala naman siyang ambag. At yun ang aking buong kwento. Share ko lang to, Miss Mara. Na-experience ko na eh. Hindi na ako skeptic. Kung may nakikinig man dito na nakaranas ng ganito, sana malaman kong hindi ako nag-iisa. May iba pa na may kwento ng bubong, ng kalabog, at ng aswang na walang ambag. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Miss Mara. More power po sa channel nyo. Ako si Lia. At ito, ang aking haunted journal.